problema dyan. Kasi basing sa Biblika, male and female, but basing sa society natin, meron na pong gender equality yung tinatawag. Ngayon, ulitin ko ang tanong, saan tayo papunta? Righteous o unrighteous? Palagay nyo. Kung pag-uusapan natin ang Panginoong Diyos. Dito sinabi mga kapatid, kay Hudyo ka, o tuli ka, noon pa man, sinabi na rito mga kapatid, walang matuwid. Wala kahit isa. Wala. So tumakbo po ang almost 4,000 years, tumakbo po. Ulitin ko, tumakbo po ang halos 4,000 years. Ganyan ang buhay ng una nating henerasyon. Ngayon po ay magsi 6,000 years na. 6,000 years na. Makikita rin unti-unting pagbabago. Sa ngayon, kakaunti na po ang nag-aasawa. Ito ay nagkakaroon na ng problema. Kasi bibihira na po ang nagpapakatid. Don't believe now in marriage. Male and female, hindi na po nagpapakasal. Pero ang nagpapakasal ngayon, parehong lalaki, parehong babae. Uy, ayan na naman tayo, mga. Umayaw yung lalaki at babae. Pero yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, ine-expect natin na by the next years, babaguhin na po ang konstitusyon natin, ang batas natin, mga kapatid. Kakaroon po yun ng mga pagbabago. Kaya, Attorney, pagputihin mo, dahil pagdating yung time na yan, malalaman mo, may tagapagtanggol na tayo kung sakali man. Pero tinitiyak natin dito, hindi magbabago ang sinabi ng Biblia. Sabi rito, verse 10, ulitin natin, tingnan natin, 10. As it is written. Salitang yon. Pag sinabi, nagbasa kayo mga kapatid, kaysa Biblia, kaysa society, kaysa parliament, saan mong batas, pag sinabi, it is written, anong ibig sabihin? O nasusulat, anong ibig sabihin? Official. Official. Batas po yan. Hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng baguhin, nasusulat. Ano ang batas? Okay? Hindi po ako nagsabi. Walang matuwid. Yung pangalawa pa, basahin mo. Wala. Isa. Sino nagsabi niya? It is written. During the 1970s and 80s, yung iba hindi pa pinangalan natin, nagkaroon po tayo tinatawag na gospel revival. Ano natin yung Sister Piling? Marami pong nag-evangelize, di ba? Maraming Bible studies. Marami lahat. Pumangat yung mga punagin. Yung tinatawag natin yung revival ng time na yan. Bata pa kayo nun. Bata pa. Ilan taon kayo nun? Bata pa kayo nun? High school lang. Talagang mang lahat na lang. Yung revival. Ang daming na lumapit sa Panginoon. Ang tanong ko, nasa na lahat yun? Naku, yung mabigat. Nasa na yun? Siyempre, iba po nangamatay. Okay lang yun, nangamatay. Yung iba. Makita nyo, ang decline ngayon, wala na. Wala na ngayon. Karamihan ngayon, nasa showbiz na dating. Yung isa nga, yung isang napaka-ano ngayon, may pag-ano-ano na. Makikita nyo, sila nakapanood. No? Sasayaw-sayaw na ngayon. Akala ko ngayon, napakabanal ng mga ito. Patay na hindi din. Ngayon, sasayaw-sayaw na ngayon. Panay na ngayon ang pakain. Tuwan-tuwa na sila, sabi ko, ano na nangyari? Ang mabigat, meron ako isang nakita sa YouTube, kasi mahilig akong mag-research. Napakalaki ng church, ng chapel, napakalaki po, napakaganda. Alam nyo, wala nang katao-tao ngayon.
Amerika po. Sabi ko, ano nangyari? Ang alam nyo, natira sa loob ng church, sa library nila, nagkalat ang Biblia, nagkalat ang mga magazines patungkol sa Panginoon Diyos. Ano nangyari? I am expecting, mga kapatid, na sa darating na panahon, o pakunti tayo ng pakunti, mga kapatid. Kunti sana kung mamamatay tayo nasa Panginoon, katulad ng mga kapatiran natin, di ba? Paunti na ng paunti, mga kapatid. Darating ang time. Maniwala kayo, meron ako isang sinusubaybayan. Dati siyang pastor. Nung nagsiyasat siya patungkol sa lahat ng ito, ngayon hindi na siya naniniwala sa Diyos. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Sabi niya, I am an atheist now. Pero ang trabaho niya ngayon, nagtuturo pa rin siya sa Bible school. Tinuturo niya is about history. Ang ano niya is historical Jesus. Pinatutunayan niya na kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, totoo ang Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang pinatutunayan niya talaga. Pero tingnan mo siya, bakit gano'n? Hindi ka pala naniniwala ba? Trabaho ko yun. At saka totoo naman na merong Jesus. On the contrary, sa kabilang panig, ang inaatupag kayo ng mga scholars, patunayan na hindi totoo ang Panginoong Hesus. Naglalaban na po niya. Nagulat ako, mga kapatid, ng haba ng pinatutunayan nila na hindi totoo ang Panginoong Hesus. Ang kanilang naging stepping stone ay ang Christmas. Pinagtatalunan po yan kung kailan talaga yung Christmas. Kung kailan pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Sino nakakalam kung kailan talaga pinanganak ang Panginoong Jesucristo? Not an issue. Amen. Pero pag tinignan mo yung mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay malamang na ipanganak between September and October. Ang Catholic, siniyasat nila, tama naman. Nag-agree din ako ng Panginoong Jesucristo talaga ipinanganak around December 24 to 25. Meron talaga. Pero yung iba, sa kanilang pagsisiyasat, pangatlo na. Dahil ang patakaran, makinig kayo, ang patakaran kasi, pagdating sa point, kung kailan ka pinanganak, doon ka rin mamamatay. So, kailan namatay ang Panginoon? March and April. So, mas, nila, pinanganak ang Panginoon, March and April. Minsan nagkano ka namatay ang aking biyanan. Pinanganak siya, October 26 namatay siya, October 20. Kung tutusin, yung ano na yun, eksakto yun. Ang problema kasi sa atin, ang kalendaryo natin iba sa kalendaryo ng unang panahon. Amen. Sila nagbibilang ng buwan, tayo nagbibilang ng araw. Kasi ang mga pagano, malalaman mo pagano tayo, yung pinanggaling kasi nakadepende tayo sa araw. We call this worship of the sun. Kaya nga tawag po natin ngayon, Sun Day. Bukas, Moon Day. Susunod, Tuesday. Meron din yun. Wednesday, Thursday, Sitor. Yung Sitor, yung may hawak ng malaking martilyo. Friday, Sabado, si Saturnalia. Diyos po yun. Saturday. Yun po ang dala-dala natin. Ayan. Kakaawa na tayo. Sunod tayo ng sunod sa mga bagay na hindi natin lupo. Well, ina natin mga kapatid. Ito na yung binasa natin. Napatunayan namin sa verse 9 na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Tagay mo dyan kayo. We are all under sin. Ibig sabihin, mali tayo ng mga iniisip patungkol sa Diyos at patungkol sa sarili natin. Wow! So, name 2. Ano raw? All. Lahat, ha?
Ano ibig sabihin niyan? Kung ito yung sin, lahat ng tao nasa ilalim niyan. Pinag-aaral ko na. Isa-isahan natin. Okay. Guide ko kayo. Walang matuwid, wala kahit isa. Bakit, mga kapatid? 10. 10. Okay. 1. Ganito ko na lang. Walang yun, nakasulat. Walang matuwid, walang kahit isa. Okay, that's number 1. Walang what do you mean by that? Makinig kayo mga kaibigan at kapatid ng Panginoon. Bakit po may karukusan? Kesa Diyos, isa bawat bayan, sa bawat bansa, bakit may kautusan? Isa lang po ang purpose sa kautusan ng Torah. Kaayusan. Kaayusan kasi walang ayos. Katuwiran po yan kasi lahat baluktot. Amen? Mapupunan ninyo mga kapatid, may dalawang tao. Mapupunan nyo, magkaiba sila ng katwiran. Yung isa tingin niya, siya tama, Mr. Philip. Yung isa tingin niya, Kaya tama. Attorney, sa palagay mo, ano ang magiging konklusyon mo? Kung ikaw ang, ano ka? Tama ka? Ikaw, tama ka rin. Meron pong dalawang konklusyon na mabubuka. Ano po yung isa? Alam mo may medyo. Di pa silang dalawa. Kasi mistake. Kung ikaw tatanong, tama siya. Sabi niya, tama siya. May dalawang bagay ka lang ano mo dyan. Yun muna. Yung isa nagsisinungaling. Isa. Okay? Yung isa, nagsasabi ng totoo. Sasabi ng totoo. Yung isa, mali. Ano pa? That's 1. Tama yun. Ang attorney. Ganda. Gawin ko nga abogado. Sa palagay mo ba? Hindi, ito sa dalawang marites na nag-aaway. Sa palagay mo. Sabi ng isa, yung isa, Totoo. maaaring totoo. Yung isa, maaaring mali. Tama. Yung pangalawa, attorney. Katwiran ng ano ko. Sabi ni attorney, yung naunang attorney, yung isa, pwede, isa yung tama, isa yung mali. Pwede. Ngayon, ituturo mo ngayon kung sino doon yun. Kapag sinabi mo, ikaw siguro ang tama, tuwan-tuwa yun. Pero pag sinabi mo sa kabila, ikaw ang mali, galit yun. Balik-talit naman. Yung isa naman sabi ko, bakit ikaw ang tama? Tuwan-tuwa yun. Ako ang talaga. Pag sinabi ko sa kabila, ako ang mali, gagalit naman yun. So, tatahimik ka na lang. Amen. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo kumigibo. Pangalawa, ano yung pangalawa? Alam niyo, itong taong ito talaga pasasakitin kong ulo ninyo. Kailangan natin mag-isip. Talaga tayo, yung pananampalataya, pinag-isipan na natin. Amen? Masaklap kasi pastor din ako, masaklap ko rin aminin na kaya kayo naninimpalataya, baka kinumbinsi ko lang kayo.
Amen? Baka mamaya pinabasa ko na kayo naniwala. This time, hindi po pwede yun. Dapat nananampalataya ka dahil naniniwala ka. Yung fact and faith, kailangan meron pa ako isang tinatanong. Last 12 na mga kapatid. Ano ba? Maaaring isa ay tama, isa ay mali. Pero hindi pa ninyo naisip na ito yung pangalawa. Pwedeng pareho, hindi pwedeng pareho silang tama. Tama. At Pwedeng hindi parehas din, na. pero pwede silang parehong Mali. Pibodi ka. Nakuha ko lang po yun sa pastor na sabi niya. They cannot be at all time correct, but both of them can be mistaken. Ako sabi ko, tama yung sinabi niya. Kasi kahit sa husgado, kaya po tayo nagdedemanda para patunayan kung sino po ang nagsasabi ng tama at nagsasabi ng mali. Oops! Question na po yun. Minsan, nagsisinungaling siya. Akala mo tama yung sinasabi, mali pala. So, kailangan natin ng... Pruweba, proofs. Ano kailangan natin, ha? Kailangan ng proofs. Proof! Tama. Kailangan ng proof na tama ka at mali siya. Eh kung hindi niya tanggapin yung tama mo sa mali niya, ano susunod na ano? Testigo. Hahanap ka ng testigo. Tama po yan. Yan. May magte-testify na tama ka at mali. Pwede rin ba yun? Ito ang lahat ng mga testigo, binayaran din. Di ba, Anten, sakit na sa ulo? Di ba? CCTV na lang. Binayaran din. Ang huling-huling mangyayari, CCTV. mahirap eh. 5 testigo nito, kaya 10 testigo po. Kasi nung ano, pwede ba yun? Porque marami testigo niya, 5 lang sa'yo, talo ka na. Hindi. Ang huling-huli, haharap na kayo sa judge. Haharap na kayo sa judge. May attorney, mag-attorney ka, haharap kayo sa judge. At anong sabi ng judge? Di po ko. Anong sabi ng judge? Hindi, ano sabi? Binasa natin? Yan yung dalawa. Walang tama. Walang patuwid. Hindi. Isa. Dito ko tatapusin. Iba po ang korte ng Diyos sa korte ng tao. Sa korte ng Diyos, kilala ang bawat isa sa atin. Magsinungaling ka man o hindi ka makalulusot sa Kanya. Sa korte ng tao, pwede mong gawin yan. Pwede mo siyang ipalusot. Ang dami yan. No? Ang daming gumagawa niyan. Nakapatay na. Napawalang sala. Ay, papahira. Bakit? Mahusay yung abogado, mahusay yung depensa. Pero yung naapektuhan, halimbawa, ang napatay mo ay anak ko, alam mo pinatay tapos napawalang sala ka. Sino nagdurusa? Ang judgment, wala sang sala, pero alam mo, siya pumatay. There is no justice dyan, mga kapatid. At napakahirap ng ganyan. Pero sabi nga natin, hindi tayo makalulusot sa mata ng Diyos. Amen. Ano man ang gawin mo, hindi ka makalulusot. Tama ang sinabi rito, oy, kahit ikaw ay hindi nahabulan, pero sa mata ng Diyos, guilty ka. Sa bilang panghuli, mga kapatid, ito lang ang aking maiapilin sa ngayon dahil mahabang discussion natin. Bibigyan ko po kayo ng 2 choice sa ngayon bago tayo mag-iwala. Saan ka babanig? Sa paghusga ng taong ito, ng sanlibutan ito, o sa paghusga ng Diyos?
nire-recommend ko lang siyempre sa Diyos kayo. Kasi ang tao rito, ang problema nila, babago-bago sila ang isip. Akalain mo, napatunayan ka ng walang sala sa husgado sa tao. Aapila pa. Saan ka naman nakakita? Hindi nila matanggap yung sentence. Anong gagawin nila? Aapila. Apila. Wala nang katapusan. Nangamatay na lang kayong lahat. Hindi na yan matatapos. Hindi siya lang ang aking na walang tuwin. Nagkaroon ko pa ng konti. Babasahin ko lang. Para meron kayong kopya. Pero hindi ninyo. Saan? One, walang matuwid. Pangalawa, walang ipatay. What do you mean by this? Wala nakakauna. Ano ba yung sa English din? There is not that understanding. Pastor, degree holder ako. Teacher ako. Abogado ko, sasabihin mo, di ko naintindihan yan. Ako, tapang. Ano ka? Sino ka para ako ganyan eh? Hindi ko makakibo. Yung salitang ito balikan. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Hindi tayo pare-pareho ng iniisip. Hindi tayo pare-pareho ng pagkaunawa. Hindi ba ninyo natanong yan? Ay doon na lang sa pag nagbigay ng batas, iba-iba ang interpretasyon. Ay iba-iba. Isa yan. Ano raw? Wala na kaunawa. Pangatlo. Hindi na nga nakaunawa. Siyempre yung pangatlo, ano? Wala. Umanap sa Diyos. Ulat ko na lang po. Check ko lang. Ano ba? Ang lahat ay lumihis ng landas. O, para may tayo dito. Lahat ay, yan na naman, ay lumihis. Ano yung sa English thing? Tapos, nagpakasama. Lahat. Six. Walang gumagawa ng mabuti. Ano ba yan? Walang ang dami na. 6 na. Walang gumagawa ng mabuti. Ang dami. Putulin ko lang mga kapatid. Hanggang dito na lang muna. Tuloy natin sa next. Dito pa lang, may 6 na kagad. Kaya pa lang kaso niya. Ano pa magpapadeliver na doon na sa ibababa? Dito ka tapusin. Dami pong kaso, amen? Marami pa po yan. Parang 10 po yan o 12. Tuloy natin. Kung ganyan karami ang kaso, ano sa palagay niyo ang pwedeng mangyari? Guilty or not guilty? Guilty lahat. Guilty without... Kung sakali mag-guilty, sino sa atin ang aamin? Huwag ako! Pakipatay yung ano, yung... Pakipose na lang.